Magandang araw sa iyo, masipag kong mag-aaral. Kapag ang ating mga kasuotan ay nagkaroon ng sira o tastas, maaari nating kumpunihin ito sa pamagitan ng pagtahi gamit ang ating kamay. Maaari ding makumpuni ito gamit ang makina sa pananahi. Sa araw na ito, ating alamin ang iba't ibang bahagi ng makinang dipadyak at ang wastong paraan ng paggamit at pangangalaga nito. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na natutukoy ang mga bahagi ng makinang dipadyak. Pero bago natin simulan ang bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang unang pagsubok. Panoto, lagyan ng check ang guhit bago ang bilang kung nagpapakita ito ng wastong pangangalaga at paggamit ng makina at X naman kung hindi. Una, laging punasan at linisin ang makina upang matyak na hindi naipon ang dumi bago at matapos itong gamitin. Pangalawa, mahalagang alamin ang iba't ibang bahagi ng dipadyak na makina. Pangatlo, araw-araw na lagyan ng langis ang mga parte ng makina para sa maayos na paggamit. Pang-apat, huwag kalimutang mag-iwan ng kapirasong tila sa pagitan ng pressure foot at feed dog bago ito itago. Pang-lima, maaaring lagyan ng takip ang makina kung hindi naman ito ginagamit upang mapanatili ang kalinisan ng makinang ginagamit. Kumusta ang unang pagsubok? Ilan ang nakuha mong score? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung mababa naman, huwag mag-alala. Paunang pagsusulit lamang ito. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panoto, ibigay ang hinahanap na sagot sa mga kagamitan sa pananahi na tinutukoy sa bawat bilang. Piliin ang sagot sa mga salitang nasa itaas. Una, ginagamit ito sa pagkuha ng sukat ng katawan. Pangalawa, ito ang ginagamit sa pagbaliktad ng bagong tahing sinturon at kwelyo. Pangatlo, ito ang ginagamit na tusukan ng aspili at karayom upang madaling makuha kung kailangan. Pang-apat, isaalang-alang ang kulay, sukat at hibla. Pumili din ng higit na matibay at makintab na klase. At pang-lima, ito ang ginagamit na panukat upang marka ng mahaba at tuwid na guhit sa tela. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Ngayon, ihanda na ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang ating aralin. Ang makina na ginagamit sa pananahi ay natuklasan at naimbento ni Eliasoy noong 1846 na siyang pinagbuti naman noong 1851 ni Isaac Merritt Singer. Isang malaking ambag sa pananahi ang pagkakaimbento ng makina sapagkat napapabuti at napapabilis nito ang gawain.
mas mapapadali ng makina ang pananahi at matitiyak din na matibay at maayos ang pagkakatahi ng mga kagamitan at kasuotan. Marami man ang paraan ng paggamit ng makina, ang higit na mahalaga ay nagagamit at nakapagbibigay ito ng maayos at masinop na serbisyo sa pananahi. Iba't ibang bahagi ng makinang dipadyak at ang gamit ng mga ito. Una, mga kabinet o kahon. Ginagamit ito upang itago ang ulo o katawan ng makina. Nagsisilbing taguan din ito ng kagamitan sa pananahi gaya ng sinulid, karayom, gunting at iba pa. Pangalawa, ulo ng makina. Ito ang bahagi ng makina na may tiyak na parte at siyang ginagamit upang umandar ng maayos ang makina. Pangatlo, bed o kama. Ito ang nagsisilbing patungan ng mga tinatahing tela. Pang-apat, spool pin. Nasa itaas na bahagi ng makina na kung saan ginagamit upang paglagyan ng karete ng sinulid. Pang-lima, balance wheel. Ito ang maliit na gulong sa may kanang bahagi ng makina na ginagamit upang mapaandar o mapahinto ang makina. Pang-anim, bobbin winder. Ito ay malapit sa balance wheel. Ginagamit ito upang makapag-ikid ng sinulid. Pang-pito, bobina. Ito ay ginagamit upang paglagyan ng sinulid sa ilalim ng makina. Pang-walo, shuttle. Ito ay ginagamit upang paglagyan ng bobina sa ilalim ng makina. Pang-siyam, belt o korea o kulindang. Ito ay ginagamit upang iugnay ang balance wheel at ang drive wheel. Pang-sampu, trade guide. Ito ay ginagamit upang magsilbing gabay ng sinulid mula sa spool pin hanggang karayom nang hindi mawala sa lugar. Pang-labing-isa, pressure foot. Ito ang ginagamit upang mapigilan at maipit ang tila habang tinatahi. Pang-labing-dalawa, pressure lifter. Ito ang ginagamit upang itaas o ibaba ang pressure foot. Pang-labing-tatlo, feed dog o ipin ng makina. Ito ay nasa ilalim na bahagi ng pressure foot na siyang nagsisilbing tagatulak sa telang tinatahi. Pang-labing-apat, needle bar. Ito ang ginagamit upang paglagyan ng karayom. Ito rin ang nagdadala ng sinulid sa ibabaw kapag nagtatahi. Pang-labing-lima, truth plate. Ito ang platong metal na nasa ilalim ng karayom. Pang-labing-anim, slide plate. Ito ang nagsisilbing takip sa metal. Maaari rin itong buksan upang maalis o mapalitan ang bobina. Pang-labing-pito, stage regulator. Ito ay nasa ibabang bahagi ng ikutan ng sinulid sa bobina. Ito rin ang nagpapaikli o nagpapahaba ng tahi. Pang-labing-walo, tension regulator. Ito ang nag-aayos ng luwag o higpit ng tahi. Pang-labing-siyam, drive wheel. Ito ang malaking gulong na makikita sa may gawing ilalim ng makina. Nagsisilbi din itong kabitan ng kulindang at nagpapaikot kasabay ang balance wheel. Pang-dalawampu, treadle o pedal o tapakan. Ito ay ginagamit upang mapaandar ang makina. Dito pinapatong ang mga paa. At pang-21, needle clamp. Ito ay ginagamit upang mahawakan ang karayom ng makina. Mga paraan sa wasto at maingat na paggamit at pangangalaga sa makinang dipadyak. Una, laging punasan at linisin ang makina upang matiyak na hindi naipon ang dumi bago at matapos itong gamitin. Pangalawa, lagyan ng langis ang makina minsan sa isang linggo. Pangatlo, huwag hayaang magtagal ang mga naputol na sinulid at ritaso upang hindi ito pagsimulan ng pagkakabuhol-buhol. Pang-apat, panatilihin ang distansya ng kamay sa karayom kapag ito ay ginagamit at pinapaikot. Panlima, siguraduhin na walang maluwag o na walang bahagi ang makinang ginagamit. Pang-anim, siyasatin kung umiikot ang babin sa direksyon ng araw kung saan hinihila ang sinulid.
Pampito, tiyakin na nasa maayos na kondisyon ang karayom na ginagamit. Pangwalo, huwag kalimutan na iwanan ng kapirasong tila ang pagitan ng pressure pot at fedog bago ito itago. At pangsyam, siguraduhin na tiklop at nailagay ang makina sa ligtas na lugar na hindi pwedeng mapaglaruan ng mga bata. Pangsampu, ilagay ang makina sa isang lugar lamang. At panglabing isa, maaring lagyan ng takip ang makina kung hindi naman ito ginagamit upang mapanatili ang kalinisan ng makinang ginagamit. Laging tiyakin na nasa tama at magandang kondisyon ang makinang ginagamit. Dahil dito, napapatagal ang buhay ng makina at napapakinabangan ito sa mahabang panahon. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may inihanda akong mga gawain na magpapalawak lalo sa iyong mga natutunan. Para sa unang gawain, basahin at unawaing mabuti ang mga pahayag. Isulat ang salitang tama kung wasto ang kaisipan na ibinabahagi at mali naman kung hindi. Una, pinagbuti ni Isaac Meritzinger ang makinang dipadyak noong 1846. Pangalawa, malaking ambag sa pananahi ang pagkakaimbento ng makina. Pangatlo, napapadali ng makinang dipadyak ang pananahi, subalit hindi matibay ang gawa nito. Pang-apat, si Elias Howe ang nakatuklas at nakaimbento ng makina sa pananahi noong 1851. At panglima, maiiwasan ang anumang sakuna kung gagamitin ng maayos at mabuti ang makina at mga kagamitan sa pananahi. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Mahusay! Para naman sa pangalawang gawain, isulat ang bahagi ng makina na tinutukoy sa bawat pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa mga salitang nakasulat sa itaas ng pangungusap. Una, ito ang malaking gulong na makikita sa may gawing ilalim ng makina. Pangalawa, ito ang ginagamit upang paglagyan ng karayom. Ito rin ang nagdadala ng sinulid sa ibabaw kapag nagtatahi. Pangatlo, ito ay ginagamit upang magsilbing gabay ng sinulid mula sa spool pin hanggang karayom nang hindi mawala sa lugar. Pang-apat, ito ang ginagamit upang itaas o ibaba ang pressure pot. At panglima, ito ang nag-aayos ng luwag o higpit ng tahi. Kumusta? Nakuha mo ba ang mga tamang sagot? Magaling! Binabati kita at matagumpay mong nagawa ang mga gawain. Ngayon, batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, malaki ang maitutulong sa isang tao ang kaalaman niya sa mga bahagi ng makinang dipadyak. Ito ay magagamit upang mapaghusay pa ang kakayahan sa pananahi at paggawa ng mga kagamitang pambahay. Makatutulong din ito upang makapagsimula ng simpleng pangkabuhayan at makapaglagdag ng kita sa isang mag-anak.
Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.